Now, ang title ng mensahe natin is Jesus didn't refuse the crucifixion. No? Si Jesus ay hindi nag-resist o nag-refuse sa crucifixion. Why? Mga kapatid, lahat ng pinipreach natin sa pulpitong ito ay salita ng Panginoon. Hindi po yan haka-haka. No? Hindi po haka-haka yan. Now, why was Jesus crucified under the law? Yung unang Bakit si Jesus ay ipinako under the law? Isn't just a major theological question. There's also the practical question. Why was Jesus crucified under the Roman law? Alam niyo ba na si Jesus ay ipinakot na matay under the Roman law? No? Now, the Jewish high priests were apparently looking for a reason to get rid of Jesus. Kasi ang mga Jewish priest ay banas na, punong-puno na kay Jesus. Kasi, kita mo naman, Sabbath day, nagpagaling ng may sakit. At yan ay isa sa mga pinakamalaking kasalanan ginawa ni Jesus sa Jewish tradition at Jewish religion. Yung magpagaling sa panahon ng Sabbath. Kasi ang Sabbath ay pahinga. Kaya kahit ang mga alagang hayop na ginagamit sa pagsasaka ay pinagpapahinga rin sa panahon na yon. Hindi ka nga pwedeng magsaing man lang kapag ganyang panahon. Si Jesus may sakit . Anong gagawin mo kung may sakit? Pinagaling ni Jesus. At yun ay nakita ng mga religious leaders ng panahon na yon, kaya talagang tinandaan nila yon. Isa yan sa mga pinakamalalim na dahilan kung bakit gusto nilang mawala si Jesus. Kaya lang, as Jewish leaders, wala silang karapatan. Kasi wala silang karapatan na maglitis ng tao. Kasi nung panahon na yon, ang naghahari sa kanila ay Roman Empire. Now, as the revolutionary leader, of the new movement that challenged the religious status quo, he posed a threat to their power. Yan si Jesus. Pero hindi intentional na mag-pose ng threat sa power nila. Kasi sinabi naman ni Jesus na naparito siya para gampanan ang lahat ng iniutos ng kanyang Ama. Di ba sinabi naman niya yon? So kikilos lang at mag-uugali lang ang Panginoon base sa sinabi sa kanya at inutos sa kanya ng kanyang Ama. At alam natin ang unang-unang utos sa kanya ay pumarito siya at ipakita sa atin kung paano sumunod sa kautusan nang hindi magkakasala at siya lang ang pwedeng gumawa nun. Wala nang tao na pwedeng mabuhay ng sobrang tuwid na katulad ni Jesus. Alam niyo naman yan. No? But they could not just take action themselves. Hindi sila pwedeng basta manghuli na lang, arestuhin na lang ni Jesus. Hindi pwede. Ultimately, sentencing was up to Pontius Pilate. Naalala ninyo si Pontius Pilate? Si Pontius Pilate he has a great role in the crucifixion of Jesus Christ. Kaya lang ibang ginawa niya, mamaya makikita niyo yan. Si Pontius Pilate ay Roman governor ng panahon na yon. So ang Roman governor ang siyang magpapataw ng kamatayan kung sino man ang ma-find out na nagkasala under the Roman law. And they needed to provide him a legal justification for Jesus to be crucified. Kasi ang mga witnesses ng panahon na yon at ang proponent ng pagpapako kay Kristo ay
Ang proponent, yung may idea noon ay ang mga religious leaders, hindi po Rome. Religious leaders, yung mga kaaway niya sa bansa niya, yung mga Hudyo rin. Kaya nga ang sabi sa Bible, He came to His own, and His own received Him not. Yan. No? So, kaaway talaga niya yan kasi ang mga Sanhedrin, yan ang nangangalaga ng mga kautusan at nagpupus ng kautusan sa buong Israel. Ngunit, alam niyo naman si Jesus, siya ay isang leader din at pumarito siya upang magdala ng pagbabago. At yun nga, ipinakita sa atin ang pagbabago na ang pagbabago na ito ay makita ng kitang-kita ang biyaya ng Panginoon. Unang-una yan, makita natin ang awa ng Panginoon. Makita natin ang justice ng Panginoon. At lahat yon ay natagpuan natin sa Panginoon. No? Yung biyaya, yung awa, at saka yung justice. Lahat yun ay natagpuan natin sa Panginoong Hesus. Tama? No? Kaya tayo nakatanggap ng hustisya ng dahil kay Jesus. Kaya tayo nakatanggap ng mercy ng dahil kay Jesus. Kaya natin natagpuan at nakilala ang biyaya ng Diyos ng dahil kay Jesus. At yung tatlong yan ay embodied. Binuo yan kay Jesus. Kaya kinakailangan niyang mamatay.